Day in my life bilang isang OFW dito sa Saudi Arabia. So yun ang ating for today's video guys. Kaya samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo kung ano yung araw-araw ng ginagawa ko pag pumapasok sa trabaho. Balik katatapos ko lang yan kumain, maligo, or mag-breakfast. Kaya nabibihis na ako at magre-ready na ako para pumasok sa trabaho. So ganyan lang yung sinusuot ko araw-araw guys sa trabaho. Pwede naman hindi mag-uniform pero mas gusto ko yung ganito para hindi magastos sa damit. May wash day din naman isang araw. So bago tayo pumasok, syempre, hindi pwedeng walang skincare. Kahit magising, hindi pwedeng hindi skincare routine. Charot. So kailangan natin mag-skincare, mag-sunscreen, mag-moisturizer kasi napakainit sa labas na. Kasi magsa-summer na dito sa Saudi Arabia. So pagkatapos lang nun, ready ko na yung aking pangmalakasan na transportation guys. Hindi, charot. Bali, papasok ako ng office, mag-scooter lang ako guys. Kasi malapit lang naman. Yung maalis ako ng bahay, mga 8:30. Ang pasok ko sa office ay 9 o'clock. Kaya usually nagigising ako ng 7:15 or 7 a.m. Diba, napakaaga guys. Tapos hindi na ako nagsasaing na lang ako. Tapos nagluluto na ako ng ulam kinagabihan. Kasi pag magluluto pa ako ng umaga, hindi na ako aabutin at baka malilate na ako sa pagpasok sa trabaho. Minsan kasi ang sarap pa matulog. Ayan. So ngayon, papasok na tayo. So ganito lang yung sasakyan ko papasok ng trabaho. So bakit? Dahil nagtitipid ako. May transportation naman kami, allowance. Pero since lang naman, malapit lang naman, so peperahin ko na lang yung aking transpo allowance. So diba, matitipid ko pa yon. Kaya binili ko tong scooter nung nakatanggap ako ng hadiah last Ramadan. Bali, dyan ako tatawid guys sa may overpass. Yan yung overpass ng Saudi Arabia or bridge. So may elevator, di ba? Iba talaga pag mayaman na bansa, may elevator yung overpass or bridge nila. So bali, first floor at saka ground floor lang naman. So mabilis lang yan. So ayan, marami ding dumatawid dito ng mga kabayan or ibang mga lahi. Mga kabayan din dito nag-scooter. So ganito ang itsura ng isang mayaman na bansa na overpass or bridge. Walang masyadong tumatawid guys. At saka naka-blower pa yung dyan, yung overpass nila or bridge. So tatawid na naman tayo sa kabilang elevator naman tayo bababa. So ayan, napakalaki din ng elevator guys at hindi siya mainit. So, ayan. Napakabilis lang naman yung biyahe ko papunta ng office. Kaya nakakatipid talaga ako, guys. Diba? Yung transpo allowance ko, i-save ko na yun. Kaysa naman magta-taxi pa ako araw-araw or mag-hire pa ako ng susundo sa akin at saka hatid. So, ganun na lang. Mas mabilis pa. Exercise din naman to. Minsan lang naman tayo magpapainit or lumabas sa araw. So, yan yung King Road Tower. So, dito usually yung mga business center or mga offices ng mga malaking company. Dito na area, kaya mamahalin yung mga dito guys, mga building or mga paupahan dito or mga bahay. Usually, mga mayayaman yung mga nakatira dito sa area na to. So, fast forward na natin. Ayan, malapit na ako sa office. Or finally, nasa loob na talaga ako ng office, guys. So, ingat lang naman sa pagbiyahe. Huwag ka lang pumunta sa mga main road. Sa mga gilid-gilid lang ako or sa looban lang ako nagbabiyahe. Kasi delikado pa rin pag sa main road ka. Iba pa naman yung mga driver dito. So, ayan lang guys. Nasa loob na pala ako ng building ng office. Hindi ko lang siya pwedeng ipakita. At hindi ko pwedeng i-vlog ang loob ng office. Kasi bawal. At baka yun pang dahilan para mawalan ako ng trabaho, charot. Hindi ko ipapakita guys yung mga loob ng office or yung building at pati yung mga katrabaho ko kasi bawal. Ayaw nilang magpakita sa camera or nire-respeto ko yung nila, space nila. Kung ayaw, edi okay lang. Baka ito pa yung dahilan mawalan ako ng trabaho, Diyos ko. Sayang naman yung kikitain ko dito. Charot! So, hindi ko isa-sacrifice yung trabaho ko dahil lang sa pagbablog. So finally, nakarating na ako. So after mga 20 to 25 minutes, nakarating na ako guys. Ang bilis lang ng biyahe ko, 'di ba? Malapit lang naman talaga yung office tsaka yung tinitirhan ko. So ilalak ko lang yung aking scooter. Safe naman diyan kasi hindi naman basta-basta makapasok yung mga tao diyan sa office na 'yan kasi nga napakahigpit ng security ng office na 'yan at hindi ka basta-basta makapasok. Tapos maraming CCTV kaya safe na safe. Papasok na ako sa office. Agad. Pasok tayo. Salamat.
Bali, nasa loob na ako ng office. So, hanggang dyan lang guys ang ipapakita ko. So, fast forward na natin. So, after 9 hours ng pagtatrabaho, so finally, uwian na guys. Parang ganun lang, di ba? O, 9 hours duty na yan. Fresh ka pa rin ba? Pero dito sa Saudi, fresh na fresh ka pa rin. Kasi sa loob ka lang naman ng aircon. At hindi masyadong nakaka-stress yung work. Feel ko lang, hindi naman nakaka-stress na masyado yung trabaho ko. Hindi naman ako pinapawisan. Na-stress lang ako pag nandyan yung boss ko. Kasi syempre, maraming gustong gawin. So, pero nakakatuwa naman yung boss ko at mabait. Tatagal ba ako dito kung hindi mabait, di ba? Charot. So, pagkatapos nun, ganun na ulit. Uwi na naman. Tapos, tulog ulit. Kinabukasan, pasok. So, ganun talaga yung buhay ng isang OFW dito sa Saudi Arabia. Pero, okay naman kaysa walang trabaho, di ba? So, hanggang dito na lang guys. Bye!